O Brother EO, pakibuo yung tanong mo bro, yung kanina. Yung tanong ko kaibigan, kasi bakit I'm nilang sure. inyong Messiah na siya ay Diyos, ngayon ang tanong ko, may sinabi ba ang Diyos naliban sa akin, may iba pang Diyos? May sinabi ba ang Diyos naliban sa akin, may iba pang Diyos? Mayroon Wala. ba? Wala kasi iisa lang naman ang Diyos pero tatlo silang persona. Yun ang pinagkaiba. Kasi ang alam mong Diyos, isa lang ang persona pero hindi yan sinabi ng Bible. Sa Bible, ang Diyos ay tatlo ang persona. Kaya wag mong limitahan ang persona ng Diyos. Yes, God is one but have three different and distinct persons. Kapatid. Next question. So, okay, dito balik tayo kaibigan. May mabasa ka ba kanina? Kasi wala kang mabasa. Baka Mr. Moderator, wag kang magusga, Mr. Moderator. Anong wala kang nabasa? Time stop. Dari question. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative Brother Jerry or Brother EO ng House of Israel, mga kapatid. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pag-uusap na ito, mga kapatid, ay patungkol dito sa patutunayan ko na si Jesus ang promised Messiah. Yung nagsalita kanina, mga kapatid, siya po si Brother Jerry, yung negative, at yung ating affirmative ay yung magtatanong ngayon. Nabibigyan ko ng 10 minutes. Brother Yesumar ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, Brother Jerry, unang tanong ko sa iyo, bro, una mong sinabi, dapat ang pamamaraan ay sa Jewish na pamamaraan. So, ibig mo bang sabihin na based sa aklat ni Isaiah 43:10 na ang saksi sa lahat ng mga ito ay mga Hudyo, sangayon ka ba dito o hindi? Objection, hindi ko pa nilatag. Counter objection, Mr. Moderator. Time stop na. Okay, ang objection dito ay hindi pa daw nilatag. Merong counter objection dito. Yes, hindi ko naman sinabi, Moderator, na ayon sa sinabi niya. May nasabi siya kaganin na pinakauna niyang sinabi sa Jewish na pamamaraan. Nabanggit na niyan, sinulat ko eh. So, base kasi, gagamit ako ng my premise, Mr. Moderator, gagamit ako ng talata sa Isaias. Okay. Premise ko to, hindi ko sinabi na ginamit niya to. Based sa kanyang sinabi na Jewish na pamamaraan. Sangayon ba siya sa sinabi ng propita na Isaias na ang magiging saksi sa lahat ng mga ito ay mga Hudyo? Sangayon ba siya o hindi siya sangayon, Mr. Moderator? Based sa kanyang sinabi na Jewish na pamamaraan. Okay. So, magde-decide muna ako. Doon sa objection na hindi ko nilatag. Actually, ibabalik ko ito kay Brother EO kasi hindi ko alam kung sasagutin mo ba or doon lang sa nilatag or hindi, bro. Pero nasa iyo naman yung pagsagot, bro. Paano mo iti-take ulit yung tanong na ito, bro? In-next question mo ba? Kasi hindi mo nilatag or doon sa 20 seconds? Kasi sa katunayan, ang dali ng tanong. Sabi kasi dito... wait lang, bro. Ano ulit, bro? Nawawala yung boses mo sa akin. Ano ulit yung sasagutin? Hindi ko na... Baka akalain ng mga iba na nahirapan. Actually, ang dali ng tanong. Kasi sabi dito... wait lang, bro. Wait lang, bro. Sa moderator, bro, dito ka muna, bro. Sasagutin mo to ng 30 seconds, bro. Tama? Yes. Okay, proceed, bro. I-on ko lang yung time, ha? Proceed. Okay. Sang-ayon ka ba na doon? Sa Isaiah 43:10, you are my witnesses. Yung servant, yung tinatawag na tribe of Israel. To know, to believe, and understand na may isa lamang Diyos. So si Jesus, kung ini-force nyo, sinuksok nyo si Jesus na maging Diyos, ay ito ay hindi naman ito sinang-ayunan ng mga Israelita kasi may isa lamang Diyos ang pinaniwalaan ng mga Israelita, kaibigan. So bagsak si Jesus dito kung siya ay nag-claim na
Objection, Mr. Moderator, objection. Time stop. Objection. Yes, so objection natin? siya Mr. Moderator pero iba yung paliwanag niya. Ang simple lang ng tanong ko Mr. Moderator, sang-ayon ba siya sa pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propesya Isaias na ang saksi sa lahat ng mga ito ay mga Hudyo? Yun lang. Okay. Yes. Again, yes. didiinan Okay. yung sang-ayon or hindi. So, yes. Ulitin ko. Ganito bro, ang objection kasi bro, napaloob siya pagkatapos mong sumagot ba? Ngayon, Okay. gaya ng kanina sa'yo. So, ibabalik ko kay John Ray kung tatanong niya ulit. Yes. I-proceed ko. Para for clarification Mr. Moderator, Proceed. ayon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias Mr. Moderator, sang-ayon ba siya na sinabi ng Diyos ang saksi sa lahat ng ito ay mga Hudyo? Yes, sang-ayon talaga ako. Hindi yung mga scholar na ibinigay mo kanina. At ang patutunayan dito na ang Israel, sila ay magiging witness to know, to believe, understand that there is only one God, not Jesus. We know that the name of God is written in Tetragrammaton, not Jesus. Kaya nga, naging bulaan si Jesus dito. At yung scholar na binigay mo, hindi pwede natin na magiging standard of knowledge yon. Ito yung mga Israel ang dapat nating Next question. Next question. Okay, dahil sinang-ayunan mo na ang saksi pala sa lahat ng ito ay mga Hudyo, okay? Ayon sa aklat ni Juan 1:41, the first thing he did was to find his brother Shimon. Si Andres ang pinapatungkulan dito, until him we've found the Mashiach, which the word means one who has been anointed na sinasabi mo kaganina. Sabi ni Andres, kasi sa Tagalog yan, si Andres yan, nakita niya ang Mashiach. Maniniwala ka ba sa sinabi niya na siya isang Hudyo? Hindi. Kasi ayon sa Jewish naman, ayon sa Deuteronomy chapter 17, siya yung mag-final verdict, yung mga libitang pari at mga hukom sa panahon yun na nandoon sa lugar na doon inilagay yung pangalan ng Diyos, hindi yung ordinary person kagaya ng binasa mo. Oh, Deuteronomy chapter 7 verse 17 verse 8. Oh. Yon. Next question. Okay, dahil sinabi mo ang final verdict ang mga pari. Sang-ayon ka ba kay Jeremias 8:8-9 na ang mga paring iyan ang nag-distort sa Torah? Hindi nila. Wait lang. Mr. Moderator, objection Mr. Moderator. Okay, hindi ako sang-ayon. Wait lang bro ha. Objection mo na sa ating affirmative. Yes, hindi pa ako natapos Mr. Moderator at sumapaw na. Okay. So, ganito. Ganito. Itutuloy muna natin yung tanong straight para buo yung tanong ha. Bro, Yusomar, proceed ko. Yes, kasi pinaluapan ko lang kasi ang i-recap ko lang Mr. Moderator para maunawaan ng lahat. Ang tanong ko kanina, sang-ayon ba siya sa Diyos na ang saksi sa lahat ng ito mga Hudyo? Sabi niya sang-ayon siya. Pangalawa kong tanong, ang isang Hudyo na si Andres nagpahayag sa aklat ni Juan, nakita na niya ang Mashiach, meaning the anointed one na sinasabi niya. Tapos tinanong ko siya kung sang-ayon ba siya kay Andres na isang Hudyo. Sabi niya, hindi raw. Kasi ang sagot niya, according sa Levitico daw, ang final verdict daw ang mga Hudyo. Kaya nga pinaluapan ko. Based dito kapatid, ito na yung tanong ko Mr. Moderator, based dito sa Jeremias 8:8 na ang mga eskriba o mga parisiyo, no? They reject the word from Adonai. Sila din ang nag-reject. Sangayon ka ba na ayon sa hula ni Jeremiah, ang mga pari din niyan ang nag-reject sa salita ng Diyos? Sangayon ka o hindi ka sangayon? Hindi. Kasi hindi mo naintindihan ang litang scribe. Sana nakalagay dyan, kuhin para magiging pare. Scribe yun. Scholar. Tagasulat. Hindi yun pare. Yun. Okay, next question. Kung ayaw mo sa Jeremias 8:8 dito kay sa Malakias 2:7, 2:8, sinong mga sinabihan diyan na pare na hindi sumunod sa salita ng Diyos? Sinong mga pare yan ang sinabihan diyan sa Malakias 2:8? Sino yan? Yung paring Levita, kaibigan. Pero take note, kaibigan, hindi lahat ng paring Levita dapat nating sangayunan kasi ganito, kaibigan, dapat siya yung mayroon pang isa, dapat may final verdict from the judge. Meaning, di ba sabi dito sa Deuteronomy chapter 17 verse 8, paring Levita at yung mga judge o hukom, yung mga hari.
Hindi lang pari lang nag-iisa. Kaya nga yung sinabi mo kanina si Andres lang. Hindi Next ako question. niwala doon. Okay, maraming salamat sa pag-amin mo na yung mga libita din pala ang hindi naniwala sa salita ng Diyos, sa hula ng Diyos. Ngayon, sabi mo si ano lang si Time stop. Parang nagsasalita si Iyo. Bro, natatabunan yung boses mo bro ha, pero parang nagsasalita ka bro. Mr. Juan, Okay bro, sige bro. may sinasabi siyang kasinungalingan. Oh, counter objection, Mr. Moderator. Wait lang. Okay, so wait lang. Hindi pa okay. Sige Ang sinabi brother Iyo. ko, Pakituloy. hindi lahat ng pari, hindi lahat ng pari kasi may isa pang parte na dapat. Okay. Okay, so ang ano pala dito, yung merong kasinungaling tapos nag-explain ka kung ano yung dapat meaning ng kung ano man yun. Brother John, Yes, ano yung bro. counter objection mo dun? Counter objection ko, Mr. Moderator, kasi sinabi ko lang yung sinabi niya na mga libita din. Ang sinabi sa Malakias 2:8 na hindi sumunod sa salita ng Diyos, Malakias din. Siya nagsabi nun, sinabi ko lang salamat sa pag-amin na ang mga libita din pala ang hindi sumunod sa utos ng Diyos. Okay. So ganito, magde-decide muna ako, bro. Sumunod. Wait lang, bro. So, dito kasi, bro, either para sa'yo nga ay tama or mali yung observation ng kabilang panig, tinitake ko yan, bro, as a valid answer naman. Sa kanya yon. So, nasa audience naman yan. Kaya nga kayo nagde-debate, di ba? So, ganito muna. Tuloy-tuloy muna tayo. Either nagsisinungaling or hindi yan. Proceed pa din yan. Bro, Yesomar, proceed ka sa pagtatanong. Okay, Mr. Walter, maraming salamat. So, balik ako dun sa tanong ko kasi mga Hudiyo ang nakakaalam sa mga pangyayaring ito. Sabi niya ganyan na, si Andres lang daw. Okay, dagdagan natin. O si Philip naman. Speaker mo na, objection para Time stop. Objection, anong objection dito, bro? Parang hindi na niyan natanong yung mga latag ko kanina. Nabansin ko wala siyang tinanong sa mga latag ko. Ibig sabihin ba is hindi niya makontra? Okay. Kasi ayon sa ating rules, dapat yun sa latag, hindi sa kanyang latag. Okay. So, nag-object ka, bro, dahil Counter objection. doon sa tanong niya na Dapat tila sa ba latag hindi mo. mo nilatag. Brother John Counter objection, Mr. Moderator. Proceed, bro. Yes, counter objection. Wag niya akong sabihan, Mr. Moderator, na hindi ko kasi layunin to sa mga sagot niya sa akin, Mr. Moderator. Siyempre, hindi pa natapos yung mga tanong ko sa kanya bago ako mag-move sa another question. Kasi sinabi mo kasi, kay Andres ka lang, mayroon pa. Puro Hudiyo itong nagpatunay. Hindi. Okay. Oh. Okay. Nakuha ko na. Okay. So, sige bro, so ganito. Ang objection ni brother EO patungkol doon sa line of questioning na tila ba yung mga nilatag niya hindi daw natanong. Sabi naman ni Junre, yung tinatanong niya is about doon sa habang sinasagot ni brother EO. Ngayon, dito naman ako kasi usually ibabalik ko lagi yan sa tinatanong. He can use 10 seconds, brother EO, or sabihin mo lang next question dahil hindi mo pa nilatag yan, automatic naman yan next question So hintayin mo muna yung buong tanong, bro, tapos tingnan natin kung paano mo sagutin, bro, ha. Brother Junre, maraming salamat, Mr. Moderator. pakibuo yung tanong tapos tingnan natin. Yes, isa pang talata. Yes, isa pang talata, Mr. Moderator. Isang Hudiyo pa nagpatunay, si Philip found Nathanael and told him, "We've found the one that Moshe wrote about in the Torah, also the prophets. It's Yeshua ben Yosef from Nazareth." So, kahit si Philip, si Nathan din. No? Answered him, "Nazareth, can anything good come from there? Come and see." Philip said to me, Yeshua saw Nathanael coming toward him, and then nadirikta ko na dito sa sinabi ni Nathanael. Nathanael said, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Oh, Mr. Moderator, sumasapaw eh. Time stop muna, time stop. Ang Brother EO, bro. Mr. Moderator, ilang minuto ba yung premise? Wala kasing time yung sa premise ng bro. Pero time naman niya, bro. Time niya to lahat. Umaandar yan.
So wala pa tayong rules dyan doon sa kung gaano kahaba yung premise niya ba. So continue pa din to, bro. Okay. Proceed ka lang, Brother John Ray. Ay, Mr. Moderator, i-revise ko na lang yung question ko, Mr. Moderator. Ilahat Sige lang. ko na lang na apostol. Kasi lahat naman na mga apostol is may mga Sige. Hudiyo naman yan. Oh, Lahat ng mga Balik tayo, Hudiyo, proceed. lahat ng mga Hudiyo kapatid na naging apostles ni Panginoong Hesus nagpatunay na siya ay Mesiyas. Sang-ayon ka ba sa kanilang lahat ng mga Hudiyo o hindi ka pa rin sang-ayon sa kanila? Hindi nga, kasi ayon sa Torah, Deuteronomy chapter 17, ang final verdict ay yung mga paring Levita at mga hukom sa panahon yon kung saan nandoon sa lugar na nilagyan ng kanyang pangalan. Kaya hindi yon alongside with the Torah. Self-claim lang niya yun. Next question. Next question. Ulitin ko na naman ang Malakas 2:8 kasi bumalik ka naman sa Taraw. Sinabi na naman dito, inamin mo na kaganina na ang mga paring ito, mga paring Levita, sabi dito, you corrupted the covenant of Levi, says Adonai. Diyos na mismo, ang mga paring Levita nag-corrupt sa kanyang salita. Maniniwala ka pa ba sa kanila o sa mga Hudiyo na pinili ng Diyos? Tama yun, pero ang ni-corrupt niya is the covenant of Levi. Take note, the covenant of Levi nakalagay. Hindi mo ba nabasa? Covenant of Levi ang kinurap nila. Hindi yung covenant of God. Nako. So, okay, maraming Next salamat. question. Where in the Bible that the covenant of Levi is not the covenant of God? Ilan mo ba yung promise ni Levi? Ay Objection, yung Mr. Moderator. Time stop. Okay, anong objection natin? Saan niya nabasa na ang covenant of Levi is not the covenant of God? Okay. Okay, nag-object ka, bro, dahil naghahanap ka ng mababasa chapter and verse. Para maano lang, siyempre, Mr. Moderator, para lang ma-clarify natin itong pinagsasabi niya, okay. Mr. Moderator. Okay. Brother Iyo, meron ka bang counter objection bago ako Wala hapon? na. Simple. Kahit na out of topic. Hindi yan. Yung matatagpan ko. Okay, so ganito, bro. Maghihintay lang si Brother Junri na may bigay yung chapter and verse. Buuin mo lang, bro Junri, ha. Hintayin mo yung 30 seconds. Tapos mag-object ka ulit kung walang nabanggit. Proceed ka lang, Brother Iyo, sa iyong pagsagot. 30 seconds. Bro Iyo, proceed ka, bro. Ako ba? Yes, bro. Ganito, kaibigang John Ray, para maintindihan mo yan. Lahat is covenant of God. Pero may covenant of Levi. Ano yung covenant of Levi na nandoon sa Malakay? Yung ikapo. Yung mga ikapo, isa sa mga covenant of Levi yan. Na kung basahin mo yung Malakay, isa yon sa mga kasi yung Levi, siya yung magiging pari magpakailan yon, hindi yung mga Katoliko. Yun yung covenant of Levi. Yung nakurap nila, hindi yung covenant of God with the Messiah. Next question. Okay, maraming salamat. Inline pa rin to sa sinabi mo na mga Hudiyo ang nakakaalam sa mga pangyayaring ito. Sinabi mo kaganina na bula ang propeta si Kristo kasi yung mga pagpapagaling niya hindi galing sa Diyos. Tama ba yung sinabi mo kaganina o mali? Mali yun. Ang sinabi ko, ganito. Isa sa mga palatandaan na siya ay bulaan, siya ay nagpapagaling ng mga may sakit at inangkin niya, turo ninyo na si Jesus ay Diyos, kaya naging bulaan siya ayon sa Deuteronomy chapter 13. Yun, kaibigang John Ray. Okay. Yun bang pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo na nagpagaling siya ng mga may sakit, ang daming napagaling niya, nabuhay pa siya ng patay, para sa'yo, kabulaanan ba yun o galing yun sa Diyos? Galing sa Diyos yun, pero yung pagsasabi niya siya ay Misaya at Diyos, ay nako, doon siya nagkamali, nagiging bulaan siya kasi ayon sa Deuteronomy chapter 13, kung may isang propeta o seer na magsasabi at nagkatotoo yung sinabi niya, lalo lang pagpapagaling, pero nag-uudyok siya sa pagsamba ng ibang Diyos, yun yung kabulaanan. Okay, maraming salamat. Based sa hula, sino yung darating na magpapagaling ng maraming sakit? Kasi sabi mo galing sa Diyos eh. So, based sa hula ni Isaias, kung alam mo yung talata, sino ang darating na magpapagaling ng mga may sakit? Diyos o hindi Diyos? Ay Diyos yun. Diyos yun. Pero si Jesus ay hindi Diyos yun, kaibigan. Kasi kung magkaroon ng another God, dalawang God na. Di ba? Yung standard ng mga Israelita, isang Diyos lamang, kaibigan.
Alam natin na lahat ng kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. Iming lahat ng ginawa ay sa Diyos yon. Pero kung ikaw mag-aangkin na ikaw ay isang Diyos, naturo ninyo ay kabulaanan yon. Time. Subagkat, 10 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate mga kapatid. At dako tayo sa ating rebuttal naman. 10 minutes ito. So, pa-shoutout muna tayo mga kapatid syempre kay Aladin Gregorio ng Baptist. Nandyan lagi yan. Emmy Alfonso, Sister Emmy, mahal na mahal ko yan. Shoutout sa iyo. Kay Sister Grace Barrios din ng freelancer. Ayan. Nandyan si Sister Grace. Si Calca Edong Manalo ng Templar. Shoutout sa iyo bro. Kay Deluch Lavena. Kay Noel Abajes. Ayan. Shoutout din kay Vincente Cueva. Kay nandyan din si Renyang Smay. Ayan. At si sino ba to? Si Noj Pemor. Ayan. So basta tayo ng ilang mga comment mga kapatid ha. Sabi ni Vincent Cueva, hahaha, sabi ko nga pwede ako dyan, wag lang sa talunan. Shoutout din kay Renyang Smay, paktay ka, iyo, hahaha. Sabi naman ni Grace Barrios, ang matapang na warrior, maiinggit sa duwag na tulad mo. Okay, shoutout din kay Calca Edong Manalo, tagkilig si iyo. Shoutout din kay Vincent Balahera Cueva. Oo, kaya nga may Leluch Labena, isa bang Zion CEO? At shoutout din si Eme Alfonso. Always already yan si Bro Junri. Shoutout din kay Noel Abajes. Juicy Jesus sa Bisaya. Juicy Jesus sa Tagalog. Okay? Si Arturo Jr. Ano to? Kailan to natatag? Bagong sulpot ba ito? Maliit na sulpot. Ha. Okay mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Murik, Pilapil, shoutout sa iyo bro. At gusto ko lang gusto ko lang i-shoutout mga kapatid ang ating kapatid na si Brother Dinis Butik. Ayan, na binigyan tayo ng libro, Christianity or Islam mga kapatid. 2 libro to. At maraming salamat kapatid. So dako tayo sa rebuttal. Dito tayo kay Brother Yes Sumar mga kapatid. Again, ang topic nila ay si Jesus, ang promised Messiah. Your time start now bro. Walang audio bro. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. So ang atin pong kapatid na si EO, membro yata to ng 6BAM, laban-laban, bawi-bawi na mga sagot. Sinundan ko lang yung niya, pahayag mga kapatid. Kasi sinabi niya Jewish na pamamaraan, sinabi niya yan eh. Kaya dapat mag-base tayo sa pamamaraan ng mga Hudyo. Pinangako kasi ng Diyos sa kanila ang makakaalam, mga saksi sa mga bagay nito, ang mga Hudyo. No? Isaiah 43:10. Tapos kukontrahin mo yung mga Hudyo, hindi ka naman Hudyo. Kapatid, hindi ka naman Hudyo. No? Pinaparatangan mo lang yung mga taong nakakita sa panahon na nandyan si Kristo. Lahat sila, yung 12 nagpatunay na si Jesus ang Mesiyas, mga Hudyo yun. Ang naging pamlaban niya, ang final authority daw ang mga Levita. Hindi mo pala alam ang Malakyas. Niligsa sila kasi nga hindi nila ginampanan ng kanilang pagkapari. Nag-lead sila ng sa mga Hudyo, nag-lead sila ng kalaglagan. Hindi mo pala alam yun eh. Sabi niya, sa pahayag niya kanina, si Panginoong Jesucristo daw, nasabi niya, bula ang propeta eh. Bula ang propeta. Kaya tinanong ko, pinakonfirm kong sinabi ba talaga niyan? Binawi naman niya na hindi naman daw niya sinabi na bula ang propeta. Yun daw pag-claim lang na siya ay Diyos. Pero yung pagpagagaling niya ng mga may sakit, ano daw yun? Gawain daw yun ng Diyos. Pero yung pag-claim niya na Diyos ay hindi daw yun. Yun daw ang nagpabulaan kay Panginoong Jesucristo. Kaya tinanong natin, Isaiah 35 verses 4 to 6.
Sino ang darating para magpagaling sa mga tao? Diyos o hindi Diyos? Diyos daw. Hindi Diyos si Kristo. Ano ka ba naman? No? Tapos, ang mga pinagsasabi niya dito na maraming Mesiyas. Kapatid, napaka-specific ng topic natin. I know, marami ang Mesiyas sa Jewish tradition. All king, all priest, all prophets are Messiah. Even si Cyrus, anointed one din siya. Even the Israel itself is anointed one, Messiah. But our topic is the specific Messiah. No, wag mong i-evade ang issue. The topic is very specific, the promised one. At ang pinatutuhanan ko si Kristo. You're just evading the issue Gumagawa ka lang ng argumento para malito ang mga tao. Hinabol mo ako sa Daniel 9:24-27. Pero nagtanong siya sa decreed, ba't hindi mo hinabol yung mga taon? Para mapag-usapan natin, sabi niya, wala daw yun. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Kasi hindi mo kayang i-ano ang hula ni Daniel. Hindi mo kayang ipaliwanag sa tao. Magsasalita ka lang dyan. Decreed. Ano ang ibig sabihin ng decreed? Hindi na nagkasala. Decreed nga, iutos yun. Na pagdating ng Mesiya, huwag na kayong magkasala. Yun ang kaya na binasa ko sa Tagalog para maunawaan mo. Kasi nag-decreed ka ng nag-decreed, pero ang nasa isip mo, hindi na sila magkakasala. Decreed nga, utos. Ano ka ba? Tapos sabi mo pa dito, Jeremiah 22:30 daw. Hindi nyo ba alam na sa Jeremiah 22:30, si Hiconias ay sa kanyang mga anak, ano daw, tawag dito, sa Jeremiah 22:30 daw, wala na daw susunod. Basahin mo ng maigi ang talata. Nung nagbabasa ka lang, without understanding ba? Basahin natin anong sinabi sa Jeremiah 22:30 para maunawaan mo. Thus saith the Lord, write you these man childrens, a man that shall not prosper in his days. In his days, sa kanyang panahon lang. For no man of his seed shall prosper, sitting upon the throne of David and ruling any more in Judah. So dyan lang siya. Hindi niya binasa ang verse 23. Ano bang sinabi sa verse 23? Basahin natin sa 23 hanggang 1-6. Sinabi niya, David daw, may David. Galing kay David yon ang sinasabi mong David. Woe be unto the sa 5 na lang again para makasave ako ng oras. Behold, the days come. Darating ang araw. Saith the Lord that I will raise unto David a righteous branch. Branch, kapatid, hindi si David mismo. Branch, sanga ni David. And a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Sabi niya, Israelita lang daw. In the earth. Buong mundo yan. Buong mundo yan. In his days, Judah shall be saved, and Israel shall be dwell safely, and his name, whereby he shall be called the Lord of Righteousness. Hindi David. The Lord of Righteousness. Sino yan according sa mga Hudiyo? St. Paul, anong sabi ni St. Paul? Sino yang hari na galing kay David, branch ni David sa 25, ayan righteous branch of David, hindi si David mismo yan, righteous branch of David na maghahari, reign and prosper. In his days, Judah will be saved. Anong tatawag sa kanya? The Lord, our righteousness. Sino yan? Romans 3:22, isang Hudiyo, si Pablo, sabi niya, and it is a righteousness that comes from God through the faithfulness of Yeshua, the Messiah. Kapatid, huwag mo kontrahin yan. Kasi, inamin mo na mga Hudiyo ang binigyan ng Diyos na maging witness. Hindi ikaw. Hindi ka Hudiyo. Huwag kang magpaka-Hudiyo. Dahil delikado ang nagpaka-Hudiyo. Basahin ko sa iyo. Revelations 2:9. Pahayag ng Mesiyak namin na hindi mo kinikilala na tunay na Diyos. No? Revelations 2:9. Basahin natin sa Tagalog. Huwag kang magpaka-Hudiyo, kapatid. Dahil hindi ka tunay na Hudiyo. Sabi ni Panginoong Jesucristo, nalalaman ko ang iyong kahapigatian at ang iyong kadukhaan, datapat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ay mga nagsasabing sila'y mga Hudiyo at hindi gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Kaya, stop claiming that you are a Jew. You're not a Jew. Okay? You're just a simple Dabawinyo. Kapatid. Pakalinaw O ano pang sinabi niya? Israel lang daw. Magrurong sa Israel. Nakinig ka ba sa stand ko? Ha?
Nakinig ka sa stand ko? O, basahin natin ang hula ni David. Hindi mo yata binabasa yung propesya ni David eh. Propesya ni David. Propesya ni Daniel eh. O, the promised one, Messiah. Ang hula ba ni David ay Israel lang? Napakalinaw dyan. O bakit hindi ko ano ko na lang. Daniel 7:13-14. Napakalinaw dito eh. Ayun ang hula ni Daniel. Sabihin mo, Israel lang, Israel. Anong Israel, Israel? Ang binabasa mo, Israel lang, pero hindi hanggang Israel lang. I kept watching the night visions when I saw coming with the clouds of heaven. Ito hindi ko pa natanong sa iyo to kung alam mo ba ang konsepto nitong coming with the clouds of heaven, kung alam mo talaga yan eh. Someone like a son of man. Coming son of heaven, someone like son of man. Ano ang konsepto niyan in Jewish literature? To him was given rulership, glory, and a kingdom, so that all peoples, nations, languages should serve him. Hindi ko natanong sa iyo ito, nabusan lang ako ng oras eh. Last 2 minutes. Saan ang dyan? Saan ang sinasabi mong Israel lang, Israel lang? Ang binabasa mo, Israel lang. Isa lang bang talata ang alam mo? Daniel 7:13-14, according sa Jewish rabbi na si Rashi, that is a messianic prophecy. Ang sinabi niya, all peoples, nations, and languages should serve Him. Serve Him, kapatid. Magising ka sana. No? Pagkalinaw. Ano pang mga binanggit mo dito na hindi ko na nga naisulat yung iba eh. Sa dami ng pinagsasabi mo, si David. Like David yon, kung babasahin mo yung sinasabi mo, pinagmamalaki mong Ezekiel 37:24 ng Ezekiel, ito ang pinagmamalaki mo eh. Ito eh. My servant David will king over them, and all them will have one shepherd. Kapatid, kung babasahin mo sa Tagalog yan, scholarly speaking, magandang balita Biblia, katulad ni David yan, isang tulad ni David, hindi yan si David mismo, isang tulad ng lingkod kung si David. Katulad lang ni David yan, hindi yan si David mismo. Kaya nga, advice ko sa iyo, pag nag-aaral ka ng Bible, basahin mo lahat ng reference sa Bible para makuha mo yung dynamics of ng mga scholar. Kasi hindi naman tayo mga scholar, bro. Hindi din tayo mga Hudyo. Sangayon ka, ang mga Hudyo ang pinili ng Diyos na maging kanyang witness sa lahat ng ito. Lahat na ng mga Hudyo na sumunod kay Panginoong Kristo, mga Hudyo, lahat yan. So, wag mo ipagpilitan na mga paring Levita lang. Mga paring Levita, itinakwil lang ngayon ng Diyos eh. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Yesumar ng Catholic. At dako tayo sa 10 minutes. Second cross ito ng negative. Brother EO ng House of Israel. Your time start now po. Sa Ezekiel chapter 37, kaibigan, ano ba ang nakalagay sa English? My servant David or like David sa kanina mong ipinisintar? Yes, David lang. Kaya nga, kung ikukumpara natin ang scholar sa iyo, maniniwala ko sa scholar. Kasi ang sabi ng scholar, bro, sorry to tell, mas maniniwala ko sa scholar kaysa sa iyo. Ang sabi ng scholar, itong sinabi ng scholar, nawala niyo, basta yung binasa natin kaganina, nawala. No, Daniel 37:24. Sabi ng mga scholar, yan ay katulad lamang ni David. At yan, katulad ni David na yan, Isaiah 11:1 at Jeremiah 23:5-6, branch aling sa kanyang branch. So tama ba ang nakalagay, kaibigan, my servant David? Tama ba yon o no? Tama, pero mali ang iyong pagkaunawa. Kasi nga ayon kay Isaiah 11:1, ano lang yan, supling na yan, galing sa kanya yan. Hindi talaga si David yan. Basahin natin Isaiah 11:1. Isaiah 11:1, kaya gusto ko talaga dapat 1 minute eh. No? Isaiah 11:1, naputol na tulad ng punong kahoy ang pagkahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga na pinutol ng puno, sa lahi niya ililitaw ang isang bagong hari. Yan, galing yan kay David. Next question. Lilitaw ang bagong hari. O dito tayo sa
pinagkuhan mo kanina, Jeremiah 22 verse 30. Ang sabi dito, may tinatawag na curse o yung ano yun sa ano, may sumpa. Ngayon, may mabasa ka ba na binawi ang sumpa? Yes or no? May babasa ba na binawi ang sumpa? I don't know kung meron man ha, pero sa Objection. Time stop. May Ano objection ng ating negative? Sa ating kapatid na si John Ray, may dalawa kang pinagpipilian, yes or no? May mabasa ka ba na binawi ang sumpa dito sa Jeremiah 22 verse 30? Yes or no? Okay, counter objection, Mr. Moderator. Yung objection dito yung categorical Yes. ha. Dako tayo sa counter objection. Yes, Mr. Moderator. Ang sagot ko ka, Mr. Moderator, dahil hindi ako sure kasi hindi ko naman nabasa pa lahat ng Old Testament, no? Pero although kinurse si Kunayas, hindi po nahinto sa kanya ang pagpili ng Diyos dahil Hagay 2 Okay. 28 to 30, Mr. Moderator, pinili si Zerubbabel Okay. ng Diyos. Okay na, bro. So ganito, ang objection kasi dito yung yes or no pa. Kung hindi ka makapili sa yes or At no, 10 seconds, Mr. Moderator, 10 seconds. doon tayo sa 10 seconds. Ha? Oh. Okay, so 10 seconds yung gagamitin mo dito, bro. Proceed ka, bro. Yes, no, sa Jeremiah 22:30 wala kasing sinabi diyan na aalisin yung curse, pero malinaw diyan in his days lang. Sa days lang ni Hikonaya. Pero Hagay 2, 28 to 30 pinili si Zerubbabel. Okay. Yung magtanong na ba ako, bro? Proceed, bro. Sa Hagay 2 chapter 2, saan ba upo si Hagay? Sa kanyang trono o sa trono ni David? Dalawa, sa kanyang trono o trono ni David ang nakalagay? Saan? Mr. Moderator, objection muna. Basahin ko lang ang talata, Mr. Moderator, sa 30 kasi. Hindi, time stop muna. Okay. So, ang objection dito, yung babasahin muna. Proceed sa counter objection. Okay, so mag-decide muna ako. Whether you are ready or not, bro, yes, Sumar, itutuloy ko talaga yung time dito at sasagot ka dito. Pag hindi ka umimik ng 3 seconds, bro, in the next question ko to. So, bro, yes, bro, EO, pakiulit yung tanong, bro. Sa Hagay 2, saan siya upo si Zerubbabel? Sa kanyang trono o trono ni David? Proceed. Mr. Moderator, objection muna. Anong verse sa Hagay? Time stop muna. Kasi maraming verse sa Hagay eh. Anong verse? Ipasok ko to sa clarification, bro, ha, hindi sa objection. Yan ang gusto ko ma-clarify kanina, Mr. Moderator. Anong verse sa Hagay? Sige. So, either ibibigay niya, bro, or hindi. Nasa kanya yan, ha. Brother, EO, ika-clarify mo ba, bro, or doon ka pa din sa tanong mo? Hindi talaga naintindihan ni kaibigang John Ray. Di ba nagtanong ako, mayroon ka bang mabasa na ibinawi yung sumpa? Tapos mo, nag-quote ka ng sa Hagay 2, kaya doon kita diniinan. May mabasa ka ba doon? Anong mabasa mo? Trono ni David o sa kanyang trono? Siya upo. Trono ni David o sa kanyang trono. Bro, yan lang talaga yung clarification, bro. Proceed ka sa sagot, bro. Yes, okay. Ang question ko dyan, Mr. Moderator, trono rin ni David kasi based kasi sa Mateo 1, ang mga naging ninunuan ni Panginoong Jesucristo yung nagmula sa lahi niya. Nabanggit si Zerubbabel doon eh. At dito sa 221 to 23, si Zerubbabel pinili ng Diyos. 22 to 23, Mr. Moderator. Next question. Okay. Dahil di ka sure, ano yun, opinion o hindi? Mr. Moderator, objection. Sumagot ako ano hindi sure. Ang hindi ako sure kaganina yun sa ano. Stop. Ano ba naman to? Pasok natin yung objection. Bro, sa akin kami kapag-usap muna, bro, ha? Anong objection mo na? Yeah, objection. Ang sinasabi kong hindi ako sure, Mr. Moderator, yung sinasabi niyang curse. Kung nawala ba ang curse, sabi ko hindi ko naman nabasa pa ang buong Old Testament. Kaya hindi diyan ako hindi sure, pero sa paglilingkod ni Zerubbabel pinili siya ng Diyos eh. Okay, so yung nag-object ka dahil doon sa salitang hindi ka sure doon sa tanong ni Brother EO. Bro EO, meron ba ka bang counter objection or hahatol na ko? Proceed na lang, hindi siya sure eh. Okay. So ito, proceed tayo sa question and answer ulit. Yung salita kasing hindi sure, either
nagsasabi nga ng totoo na si Brother E or hindi, tinatanggap ko talaga yan as a valid pa question. So mamaya siguro pwede mong sagutin yan. Pero Brother EO, pabalik ko sa iyo ulit to. Proceed ka sa tanong mo, bro. Okay, dito tayo sa tanong. Ayon doon sa Daniel 24 na sinabi mo, para sa lahat daw ng tao. Yung sinabing for your people, lahat ba yung tao o nagtumutukoy yun sa Israel lamang? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection ng ating affirmative, ano yan? Hindi yung Daniel 9:24. Daniel 7:13 to 14, Mr. Moderator, makinig siya. Objection, Okay, so- Mr. Moderator. Ako Okay. yung nagtatanong, yung position niya is sumagot. Okay, so ganito. Magde-decide muna ako, mga kapatid. Sa moderator, doon sa tanong, bro, either yung verse ay tama or hindi para sa'yo. Pero since ginamit niya yon, tatanggapin ko talaga yon as a valid question, ha. Pero depende yan, bro, kung paano mo sasagutin. Meron tayong 10 seconds, indirect, 30 seconds doon sa buong tanong. So, 10 seconds, bro- Mr. Moderator, 10 seconds. okay, proceed. Yes, 10 seconds, Mr. Moderator, kasi ang ginamit ko doon sa lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa, makinig ka, 9:14. Huwag mong dalhin sa 9:24. No, gumagamit ka ng fallacy of, informal fallacy, Next question. Ngayon, sumang-ayon ka ba sa salita ng Diyos na ito'y sinabi ng mga propeta? Yes or no? Yes, pag sinabi ng Diyos, sinabi ng mga propeta, sang-ayon ako. Sumang-ayon ka ba kay Propeta Hosias na yung Misaya ay appointed? Yes or no? Yes, at pinatunayan nga yan ni Andres, no? Juan 1:41, nakita na namin ang Masaya, ang anointed one, si Yeshua, Jesus, John 1:41. Okay. Sino yung nag-appoint kay Jesus? God the Father. No one else. God the Father ang nag-appoint sa kanya ang Diyos. Galatia 4:4, John 3:16. Pagdating ng tamang panahon, ipinadala ng Diyos kanyang bugtong na anak. O yun. Dahil sumang-ayon ka sa Hosias, nasabi doon, ang nakalagay, ang pronoun is they. They, marami. So, sumang-ayon ka ba na sila yung pipili sa Misaya? Yes or no? Mr. Moderator, mas maigi basahin ang talata, Mr. Moderator. Objection, Time stop Mr. muna. Moderator. Time stop muna. Nagtatawag ka din sa moderator, bro, dahil doon sa pagbabasa ng talata, no? Dapat, Brother EO, counter objection, bro. Dapat makinig siya, kaibigan, sa lahat ng latag. Kung hindi nga niya tinanong kanina yan eh. Kaya nga, ako na lang nagtanong. Counter objection. Okay. So, ganito. Okay na yun, bro, Yusomar, ha? Dito Counter muna objection tayo. pa ako, Mr. Moderator. Hindi, ikaw kasi yung unang nag-react, bro. Ako ba nag-object? Oo, iniisip ko na objection na yun. Adi, bro. clarification man yung Mr. Moderator, hindi yung objection. Clarification, nag-object siya, so mag-counter object ako. Clarification, Okay. ano yung talata. Ganito. Dito natin muna yung clarification. Oo. Kasi nagbigay Bro, siya ng anong talata, clarification Mr. mo muna sa kabila? Nagbigay kasi siya ng talata sa Hosea na they daw, kaya gusto kong mabasa muna yung talata. Kasi Mr. Moderator, based sa kaniyang sinabi, maraming Mesiyas ang binabanggit sa Old Testament, baka hindi yun pumapatungkol sa Mesiyas na the promised one. Okay. Sa kanya nang galing yan. Okay. So ang clarification mo doon lang sa direct chapter and verse kung ano yung tinutukoy niya doon sa tanong niya. Brother EO, meron ka bang ika-clarify mo ba yun or doon ka pa din sa tanong mo? Doon pa rin ako sa tanong. Dapat makinig siya sa latag ko na hindi naman niya tinanong. Okay. Sa tingin ko, Okay, so hanggang doon lang talaga, Brother Yusomar, ha. Ngayon, kung hindi para sa iyo ay clear or not, bro, ibabalik ko sa iyo. Paano mo ba i-take yung tanong na yun? 30 10 seconds. seconds, Mr. Moderator. Proceed. Time resume. Yes, so kinakailangan mo natin mabasa ang talata kasi ikaw na rin mismo nagsabi maraming Mesiyas ang binanggit sa Old Testament. Kaya klaruhin muna natin baka yung sinasabi mong they tumapatungkol din sa ibang Mesiyas, hindi ang the promised one. Okay. Yung bang day sa Hosea, sabihin ko na lang yung talata. Hosea chapter 2 verse 11. Nakalagay, they will appoint a leader after ingathering. Ngayon, yung si Jesus ba ay resulta ng ingathering? No, based sa pagkasabi mo, sa panahon lang nila yon, they will appoint a leader. Sa panahon lang nila yon, hindi yan ang prophetic messianic na ipapadala ng Diyos sa
panahon ng Panginoong Jesucristo dahil may definite time 490 years. So i-definite time mo ayon sa Daniel 9:24 na kinakailangan o sumakto sa 490 years. Naniwala ka ba na ang Misaya ay darating pagkatapos sila mag-ingathering sa Kanaan? Ayon sa propesya, yes or no? No, dahil malinaw sa propesya ni Daniel, papatayin siya after 434 years. Daniel 9:26, basahin mo yan. Pagkatapos ng 434 years, papatayin ang Mashiach. Huwag kang gumawa ng sarili mong oras, panahon. Okay, kaibigan. Mali ang sinabi ng Diyos na sinabi niya, after ingathering, ayon sa Ezekiel din, ay doon na siya magkakaroon ng isang one nation at doon sa Hosea din, magkaroon sila ng appointed leader na yung Misaya. Mali yon sa'yo. Mr. Moderator, sorry. Ang sagot ko, hindi mali ang Diyos. Ang unawa mo ang mali. Kasi hindi pwede makukontrahan ang sinabi ng Diyos. Daniel 9:26, 434 years after that years, papatayin ang Mashiach. Daniel 9:26, basahin mo yan. Ano ang definite time ibinigay ng Diyos? Ulitin ko. Naniniwala ka ba kay Hosea? Mr. Moderator, objection. Time stop muna. Sinagot. Unahin natin Sinagot muna sir. si Junril ha, doon sa Junril. Yes, bro. Objection bro, ano yan? Sinagot na yan, Mr. Moderator, paulit-ulit. So, next question. Okay, counter objection doon? Ay, hindi. Yun yung tanong ko. Iba itong tanong na ito eh. Okay. Thinking ka naman, kaibigan. Okay. So, ganito. Ang objection dito, yung word na uulitin, no? So, sabi, nag-react doon si John Rian, nag-object na nga. Pero dito, bro, sa aking rules, kahit pa ulitin niya yung tanong, okay pa yan sa akin. So, proceed ka lang. Brother Jerry, ha? Sa time mo, bro. 2 minutes and 54 seconds, bro. Proceed ka sa tanong. Okay, ayon sa promise kay David na doon kasi nagkaroon ng promise Misaya. Ano ba ang purpose bakit binigyan ng Misaya na may nag-promise ang Misaya kay David? Ano ang purpose? Yes, ano? Mr. Moderator, papaklaro ano yung purpose na? Okay. Paklaro, Mr. Moderator, clarification dito. Oh? Naka-time stop to ha. Bro, ika-clarify mo ba, bro? Yung purpose daw. It means hindi niya naintindihan ang tanong. Clarify ko. Yes, hindi ko naklaro. Hindi ko talaga naklaro. Kaya nga pinapaklarify ko eh. Okay, ano yung gusto mong i-clarify, bro? Yung tanong mismo, Mr. Moderator, nalito ako, David tapos Okay. Misaya. Kaya doon ako nalito ano yung David tapos Misaya. Okay. Ano So, connection ng David sa Misaya? So, naka-time stop to. Proceed ka sa clarification na or ibalik mo lang, brother EO, yung tanong ha. Proceed ka, bro. Ayon sa talata sa 2 Samuel chapter 7, bakit nag-promise ang may kapal ng isang Misaya? Bakit? Bakit ni-promise? Okay. Yes, no. Kung bakit nag-promise ang Diyos ng isang Misaya, syempre for the salvation of all the whole world. Isaiah. Sinabi niya kay Isaiah para... Mr. Moderator! Time stop. Bro, negative. Anong objection natin? Wait lang, brother. Ayon sa talata, hindi ayon sa kanyang kukuti. Mr. Moderator, objection. Counter objection. Okay. Wait lang. Mr. Objection. Okay. Mr. Moderator, objection. Yes, bro. So, ina-analyze ko muna yung objection dito. Ang objection niya ni Brother EO is dapat daw yung sagot mo ay ayon sa talata, hindi doon sa opinion mo. Counter objection, Mr. Moderator. Hindi ako nag-opinion. Ang tanong na Mr. Moderator, ano ang reason kung bakit nag-promise ang Diyos? Ano ang reason? Yan ang question. Hindi naman yung categorical eh. Kaya kung ano ang sagot ko, Mr. Moderator, huwag niya akong hadlangan. Okay. So, okay. Kung hadlangan, yan, gumamit ako ng verse. Sabi ko, according kay Isaiah, para iligtas ang mga tao ng ang kaligtasan at makilala siya sa buong mundo. Okay na yan, bro. Kasi, ganito. Doon sa objection, bro, na dapat ayon sa Biblia or hindi sa opinion. Subjective kasi yan, bro. Hindi ko pa kailanman yan talaga kung paano sumagot yung kabilang panig pa. Now, kung para sa'yo ay ganyan, i-rebut mo lang mamaya. Pero sa akin, valid answer pa din yan. Either kung ano pa yung tingin ninyo dyan. Brother Yusumar, i-reset ko ulit yung 30 seconds mo, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. Proceed, Kasi bro.
Yes, ang tanong niya kasi, ano ang reason ng Diyos bakit siya nag-promise ng isang Misaya? Isaiah 35:1, iligtas ang mga tao at makilala siya sa buong mundo. Isaiah 49:1-6. Yan ang reason kung bakit nagpadala ang Diyos, para iligtas ang mga tao sa kasalanan at makilala siya sa buong mundo. Magbasa ka rin ng ibang talata, wag isang talata lang. Next question. Next question. Okay. Sundan kita dyan, kaibigan, sa Isaiah mo. Yung Isaiah, sino yung sinabi na magligtas? Sino yon? Isaiah 35 at 34:5, ang Diyos. Diyos pala. Hindi, si Jesus pala yun. Yes or Si no? Jesus ay Diyos. Okay. Ilang Diyos na ba sa'yo? May Isa lang. Father? Wait lang. Objection, Mr. Moderator. Wait lang. Time stop muna, bro, ha? Okay, so, ako muna yung unang magre-react doon kay sa pagtatanong na medyo hindi pa yun tapos, bro, ha? Ngayon, ipasok natin yung objection. Proceed ka, bro. Yes, Mr. Mo, baka umabot kami kung ilan ang persona ng Diyos, Mr. Moderator, kaya I refrain to, Mr. Moderator. I refuse to answer that question kasi baka umabot kami sa pagka-Diyos ni Kristo nito, no? Ang sa akin lang, pinatunayan ko na si Kristo ay hindi lang ordinaryong Mesiya, Diyos siya kasi according kay Isaiah, ang paparito ay Diyos at magpapagaling ng mga tao. Ginawa yan ni Kristo kaya si Kristo ay Diyos. Okay. Brother EO, meron ka bang counter objection doon? Sa ano? Counter objection kasi latag niya yun eh. Kanina, package deal ng isang Misaya na God daw. Kaya tinanong ko dyan siya. Okay. Oh? So, okay, bro. So, ganito. Una, doon muna ako sa, bro, sa tanong. Gusto ko munang buuin muna ni Brother EO yung tanong mo, bro. Tapos, pagkatapos niyang buuin yung tanong, tingnan natin kung mag-object or hindi, Brother John Rea. So, Okay. Brother EO, pakibuo yung tanong mo, bro, yung kanina. Yung tanong ko, kaibigan, kasi package deal ng inyong Misaya na siya ay Diyos, ngayon ang tanong ko, may sinabi ba ang Diyos naliban sa akin, may iba pang Diyos? May sinabi ba ang Diyos naliban sa akin, may iba pang Diyos? Wala kasi iisa lang naman ang Diyos pero tatlo silang persona. Yun ang pinagkaiba. Kasi ang alam mong Diyos, isa lang ang persona pero hindi ang sinabi ng Bible. Sa Bible, ang Diyos ay tatlo ang persona. Kaya wag mong limitahan ang persona ng Diyos. Yes, God is one but have three different and distinct persons. Kapatid. So, okay, dito balik tayo, kaibigan. May mabasa ka ba kanina? Kasi wala kang mabasa. Baka Mr. Moderator, wag magusga, Mr. Moderator. Anong wala kang nabasa? Time stop. Dari question. Okay. Ito ng premise. Okay, ganito. Ipabuo ko muna yung tanong, bro, ha. Tingnan natin kung part siya ng tanong or nagko-comment siya para sa iyo, bro, John Rea. So, proceed ka muna, Brother EO, sa buong tanong mo, bro. Kasi maawain ako, kaibigang John Ray. Objection, Mr. Moderator. No side comment. Direct na lang. Ganito. Proceed na lang tayo. Bro, 42 seconds na lang yan. Proceed ka sa tanong mo, bro, ha? Okay. Brother EO, proceed, bro. Wala ka ba talagang mabasa na yung curse ay binawi? Yes or no? By all honesty nga kapatid, hindi ko pa nabasa ang buong Old Testament. Wala akong nabasa pa na nawala. Pero sabi ko nga, pinili rin si Zerubbabel. After ni Hiconaias, si Zerubbabel pinili din ng Diyos. Mamaya, babasahin ko yan sa iyo para makaunawa ka. Okay? Pinili ng Diyos si Zerubbabel. Ayon kay Isaiah, naputol nga ang pagkahari ni David. Pero, idinugtong pa rin yan sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Isaiah 11:1. Mamaya ipapakita ko sa iyo mga talata na yan para maunawaan mo. Time. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate, mga kapatid. At shoutout muna sa lahat ng ating manonood. Siyempre, shoutout kay Sister Esther Marasigan. Nandyan din si Renyang Smay. At si Sis Grace Barrios, mga kapatid. Isa din niyang debater. At siyempre si Sister Emmy Alfonso na nanonood sa ating live, mga kapatid. Dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother EO. 5 minutes ito at mahuli naman. Anong conclusion? Si Constant pa yan, Mr. Moderator?
Oo Mag-ribat nga pa ako, pala. bro. Oo nga pala, Ribat pa yan, magre-rebut ribat pala. pa. Okay, mga kapatid. Meron pa palang rebuttal, no? Si Brother EO. Proceed ka, bro, sa iyong 15 minutes, bro. Okay. Akala ko ako pala yung six bomb. Siya pala. Tinanong ko kasi kanina. Oh, ganito. Ano ba yung nabasa sa English? Sabi niya, may servant David. Tapos bumasa sa Tagalog. Oh, ha? Kasi scholarly yun. Yung patunay ng Jeremiah 8:8, may ginawang pagkakamali ang mga eskriba, yung may scholar niya. Taro yun ha. Ngayon, ang nakalagay may servant David. Tapos yung genealogy, yung descendant na sinabi niya dito, ay wala talaga siyang mabasa na binawi yung sumpa. Ngayon gumagawa na lang siya ng ibang palusot. Kaya nga tinanong ako siya sa kay Hagay. Alam mo ba ang Hagay na ang na nakasulat sa Sakaraya na ang inuupuan ni Zorobabel ang kanyang trono, yung hindi yung trono ni David. Kaya nga nagkamali ka diyan, kaibigan. Ha? Hindi mo nabasa yung Sakaraya, nagpunta ka lang diretso sa Hagay. Mali yon, kaibigan na. Akala ko inaral mo talaga, ikaw pa yung nag-stand. Dito tayo sa Daniel chapter 9. Sabi dito yung tinanong ko kanina, alam ko na yung stand niya doon sa chapter 7, pero ito yung chapter 9 yung tinanong ko eh. Pumunta doon siya, sa katunayan nga, lahat ng stand ko kanina, hindi niya tinanong, ano ibig sabihin yun? Hindi mo matitibag. Oh? Ang ginawa mo lang, nagtanong ka doon hindi yun out of topic. Nagiging, wala sa rules yun. Kasi yung stand niya, yun yung tinanong niya sa akin. Ano ka naman? Hindi ko yung stand ha. Yung tinanong mo. Pero anong ginawa mo? Nagkaroon ka na. So, hinayaan ko na lang. Kasi madali na yung sagot mo eh. Sagutin yung tanong mo. Ngayon, dito sa Daniel chapter 9:24. 7 weeks are decreed for your people, not for all people. Ah, para sa Israel ito, kaibigan, for your set-apart city, Jerusalem, to put an end to the transgression, to seal up sins, and to cover crookedness, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up vision and prophets, and to anoint the most set-apart. Nangyari na ba ito? Hindi pa. Tapos, ito yung decree. Oh, decree ito, ang purpose, bakit nagkaroon ng 490 years, kaibigan? Ha? Magbasa ka, intindihin mo. Huwag kang magmamarunong, kaibigan Dito tayo. Ilutin ko ito ha. Dahil sinabi ninyo na si Jesus ay isang Diyos, na sa katunayan nga, sabi ng Diyos dito, ito mga kaibigan, sana matakot kayo sa Diyos, kaibigan. Wala kayong takot eh. Alam ko yun. Kasi isa sa mga kayo sa patutot ngayon. Patutot kayo mga kaibigan. Ha? Ikaw, John Ray, isa sa membro ng patutot na reliyon. Objection, Mr. Moderator. Objection mo na, Mr. Moderator. Proceed mo na sa objection. Yes, parang may halong galit na ating kapatid, Mr. Moderator. Kalma lang at wag mag-direct assault, Mr. Moderator. Okay. Counter objection. Wait lang sa counter objection ha. Gusto ko lang i-pinpoint ni Brother Junry kung ano yung para sa iyo ay direct attack para sa iyo. Yung salita, bro. Hindi pinatutunayan dito, Mr. Moderator, kung sino ang patutot, ako ba o siya. Kaya sana, Mr. Moderator, wag siyang mag-ad hominem. Okay, so dahil hindi ako gumamit ng patutot na mga salita sa kanya, Mr. Moderator. Okay, so yung word na patutot indirect sa iyo na. Brother EO, meron ka bang counter objection dun, bro? Counter objection. Hindi alam ni kaibigang John Ray, ano ba yung ibig sabihin salitang patutot? Mr. Moderator, wag siyang magsabi na hindi ko alam. Alam ko yan, pero hindi yan ang ng Mr. Moderator, hindi yan. Okay na, bro, John Ray. Ganito, bro. Counter objection muna tayo, bro. Gusto ko lang maintindihan muna, Brother EO, yung paggamit mo ng word na patutot. Typical approach na patutot o prostitute ay ibig sabihin yan ay tumalikod. Tumalikod, mga tumalikod sa katuruan ng Diyos. Kaya nga sabi ko, kabilang kayo sa mga patutot. Okay. So ganito mga kapatid, magde-decide muna ako
Sa mga salita, kasi napaka-open ko sa word, maliban doon sa pagmumura ba. However, kinukonsider ko din kung na-open yung kabilang panig doon sa word, kahit pa hindi pinagbabawal sa akin yan, is gusto kong i-advise sa kabilang panig na kunin yung salita na yun sa kanya kung nakaka-open sa kabilang panig ba. However, yung salita na yan na kayo ay patutot is pinapayagan ko pa. Brother EO, ina-advise ko lang na since nagiging ano sa kabilang panig yan, I hope na ma-consider mo, bro. So proceed ka lang, Brother EO. Okay. Okay, proceed ako. Bakit ko sinabi kaniyang tumalikod kayo? Kasi ang sabi dito sa Diyos, has a people heard the voice of Alua speaking out of the midst of fire as you have heard and lived? Sabi dito sa 35, you have been shown it. Ito yung tumutukoy sa Israel. To know that Adonai himself is Alua. There is no one besides him. So klaro ito mga kaibigan, there is no besides him. Walang Diyos na sa liban sa kanya. Pero kung sabihin mo na yung Misaya mo ay Diyos, walang sinabi sa propesya na ang Misaya ay Diyos. Wala, kundi tama-tama. Ano yun? Tawag yun? Mata-mata. Ganun lang ginawa ninyo. Kasi ang Misaya is the anointed one. Klaro naman sa stand mo kanina, nabilaukan ka kaibigan John Ray na mabasa my servant David. Pero binasa mo diretso sa Tagalog para magkaroon ka ng parang nagmaneuver talaga. Ngayon, ano ba ang dahilan? Bakit tinanong ko? Hindi siya Hindi siya parang nabilaukan. Ito yung nabilaukan masyado. Itong may mabasa ka ba na ang sumpa ay binawi? At talagang sinabi na, hindi pa ko nabasa. Bakit ka nakipaglaban sa akin? Hindi mo pa nabasa. Akala ko sinabi mo na inaral mo ang Biblia. Handang-handa. Sabi ni Pedro sa inyong apostol, dapat handa kayong magsagot sa tanang itanong. Ngayon, hindi ka handa pala. May mabasa ba na binawi ang sumpa? Wala. Wala. It includes, sabi dito sa klaro naman ito, Jeremiah, para sa mga ito, yung palusot-palusot ninyo, 22 verse 30, sabi dito, write this man as childless, as strong who is not of prosper in his days. Tama itong primero. For none of his descendants, take note, none of his descendants shall prosper sitting on the throne of David or rule anymore in Yahuda. Klaro naman yan. It includes all the descendants, kaibigan. So, si Mateo ay, sabi pa niya, hindi nagkakamali si Jesus. Nagsinungaling nga, doon sa Mateo 12, sinabi niya, nag-iisa daw si David daw may kasamang kumain. Pero tingnan natin doon sa totoong nangyari. Walang kasama si David. So mayroong pagkamali. I-discuss ko na yun noon. Sabi ng mga ibang kanis, clerical error daw. Sige, clerical error. Sabi din, kung tunay na Diyos si Jesus, yung bang Diyos doon sa Old Testament, hindi yung tunay? Yung tanong ko, kung tunay na Diyos si Jesus, yung nung Diyos ng Old Testament ay hindi tunay? Kung tunay yung Diyos, yung Old Testament, ngayon, itong si Jesus ay tunay, ilang Diyos na ngayon? 2 Diyos na tunay. Wala namang sinabi ang Diyos na, klaro naman yung sinabi, mismo ang Diyos nagsalita, Deuteronomy, na sabi niya, ako lang ang mag-isa, wala nang ibang Diyos. Ipinarinig ko sa inyo yung tinig ko, buong bayang Israel, para kayo ay maniwala na ako ang Diyos. Ngayon, sino yung maging saksi? Ang Israel ay magiging saksi na ako lamang ang Diyos, hindi kayo, hindi mga Romano, hindi mga scholar. No? Meaning, yung sinabi ninyo na si Jesus ay Diyos, ay lagpak siya sa pagiging Misaya. Kasi isa yan sa palatandaan na hindi tunay na propeta. Kung hindi ka tunay na propeta, sinungaling ka. Tawag doon sa Biblia, sinungaling kasi ayon dito, ulitin ko, Deuteronomy chapter 13, when arises among you a prophet or a dreamer of dreams shall give you a sign or wonders, and the sign or wonder shall come true, which he spoke to you. Let us go after other mighty ones which you have not known and serve them. So, sino yung pinaglingkuran ninyo na as God? Ngayon, si Jesus, hindi yan kilala ng mga, kaya nga hanggang ngayon ang mga Hudyo, majority of the Jewish people is hindi naniniwala na si Jesus ay Misaya. Dahil
Isa sa mga requirements dito. Kanina, claim mo yon. Ngayon, dito sa Oseas, chapter 1, verse 11, sabi dito, and the children of Yehuda, and the children of Israel shall be gathered together. Oh, gathered na daw sila. Ito yung sinabi sa Ezekiel, chapter 37, chapter 34, at sa Jeremiah 33. Ang dami. And appoint for themselves one head. And appoint for themselves one head. Klaro yun. And shall come up out of the earth. For great is the day of Israel. Ito ay messianic prophecy. Ha? Oh, dito pa sa ano? Dito tayo. Dito sa Hoseas chapter, ito yung nangyari ngayon. For many days, the children of Israel are to remain without sovereign. Tama. Without prince. Tama. Without slaughtering. Tama. Kasi walang temple. Without pillar and without shoulder garment or house idol. Afterward, the children of Israel shall return. So tama yon, shall return in gathering. And seek Adonai their Elohim. And David their sovereign. After and fear Adonai his goodness in the latter days. Not in the previous days. Not in the middle days. Kundi in the latter days. Sa mga huling araw. Sino yung tinutukoy dito? David. Bakit sinabi mo na sa Hebrew walang ganun na binigyan mo pa ako ng isang sa Hebrew iba yung nakasulat eh. Oh, basahin ko nga sa Hebrew, sabi dito. Oh, klaro ito ha. Yes, sabi dito ha. Just 1 minute. Aka Yeshobo ben Yisrael, Yobik so et Yewa Elohim, we et David Melikim. Walang nakalagay na walang nakalagay ben, talagang we et. Ibig sabihin, ang word nga et is tumutuko yun kay David talaga. Kaibigan, sorry to tell you na hindi umasa ang stand mo. Una, hindi mo tinanong yung mga verses na dapat mong saluin kanina sa pag-negate ko. Tapos lahat na yung mga tinanong mo, yung verse mo, na-negate ko naman. Sabi mo, doon siya sa sa Daniel chapter 7, chapter. Tapos na? Yes, bro. 10 minutes, bro. So, mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating rebuttal din ng ating negative. Ha? So, shout out sa lahat ng papuntang pagpupuyat na to. 10 minutes ulit, mga kapatid, sa ating second cross. Brother Yesomar. Your time start now, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. Unang question, Servant David tayo. Okay. Sabi mo, si David lang, yung Mesiyas na sinasabi mo. Maliban kay David, wala na bang isa pa na uusbong galing sa kanya na maghahari? Meron pa o wala na? Mayroon nga. Ang nakalagay na pangalan, David, hindi Jesus. Next question. Okay. So, yung David, isa lang ba ang David na binabanggit sa Bible o hindi? Dalawang ang David ang nakalagay yun. Yung David na namatay at yung David na nakalagay na Messiah in the latter days sa Hoseas. Naintindihan mo ba, kaibigan? Okay, clarification, Mr. Moderator. Yung David na namatay at yung David na sinasabi mo, parehas na persona yun o ibang klaseng David? Ibang persona. Ang yung nasa latter time, anak ni David yun, kaibigan, na ang ginamit na pangalan is David. Okay. So clarification lang, yung David pala ang pangalan ng Mesiya, yun yung binanggit na sa Old Testament ang David na pangalan? Yes, kasi ang dynastiyang Davidic ang sinusunod ayon sa Samuel chapter 7 verse 10 pababa. Davidic dynasty ang sinabi doon. Kaya David. Okay, maraming salamat, no. Okay, so next question na lang ako kasi hindi tayo magkatagpo pala, kaya pala hindi tayo nagkatagpo no? So dito lang ako sa Daniel, no? Sabi mo kasi pinamalian mo ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Bro, ito ang tanong ko sa hula ni Daniel, bro, City 13:14. Ano ang ibig sabihin ng coming with the cloud, someone like Son of Man? Ano ang ibig sabihin yan, bro? He's the Son of God. He's the Son of Man.
but he is not God. Because yung clouds dyan is tumutukoy yan sa Gog and Magog. Mayroong iba kaming study dyan. Next question. Next question. Bakit sinabi ni Daniel na nakasakay siya sa ulap? Dahil ba siya ay Diyos o dahil siya ay hindi Diyos? Walang sinabing Diyos siya dyan, kaibigan. Nakasakay lang siya sa ulap. Sabi dyan, yung mga propesya ay hindi pwedeng i-interpret mo lang yan, kaibigan. Kasi ang dapat mag-interpret dyan, ayon din sa inyong Jesus ninyo, sa Mateo 23, yung mga Hebrew lamang, hindi yung kayo. Okay, next question. Ayon sa Isaiah 19:1, sino ang nakasakay sa ulap? Ang Diyos o hindi Diyos? The Son of God, ay the Son of Man. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Anong objection? Ayon sa Isaiah 19:1, Mr. Moderator, sino nakasakay? Diyos o hindi Diyos? Hindi Son of Man. Okay, ang pagpipilian bro, yung Diyos or hindi Diyos. Brother, bro, may counter objection ka ba bro or pipili ka na? Hindi Diyos. Okay, proceed bro, 30 seconds, hindi Diyos. Okay, maraming salamat. Hindi Diyos. Babasahin ko lang, Mr. Wait lang, Moderator. Wait Okay. lang, bro. 30 seconds muna sa pagpapaliwanag niya bro. Proceed ka brother EO sa pagpapaliwanag mo or next question mo na ha. Proceed ka bro, time ratio. Brother EO, 30 seconds bro. Okay. Bakit ko sinabi na hindi Diyos? Kasi inililink naman ito niya sa Daniel chapter 7 na nakasakay sa clouds, coming like a son of man. Kaya sinabi ko, hindi kasi lahat na nakalagay dyan na God ay talagang yung Diyos na talaga. Yung God, kaibigan, is only a title, which means mighty one. Next question. Okay, maraming salamat. Okay. Kaya, malinaw yon. Sinabi mo na ayon kay Isaiah, ang nakasakay sa ulap ay hindi Diyos. Babasahin ko kapatid ha. Pamalian mo si Isaiah. Sinabi ni Isaiah 19:1, narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto. Sino sa inyo ni Isaiah ang nagsasabi ng totoo? Sabi ni Isaiah, si Yahweh ang nakasakay sa ulap. Sabi mo, hindi si Yahweh. Sino sa inyong ni Isaiah ang nagsasabi ng totoo, kapatid? Pareho kaming tama. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Objection, affirmative. Okay, Mr. Moderator, paano naging pares lang tama? Ang sa kanya, hindi Diyos ang nakasakay, no? Kaya Isaiah, Mr. Moderator, ang nakasakay sa ulap, si Yahweh. Okay. Ano naging pares lang tama, Mr. Moderator? Sabi pa niya, hindi daw lahat ng sinasabing Diyos ay Diyos talaga. Yahweh ang nakalagay dyan, Mr. Moderator eh. Okay. So ganito bro, ang objection mo doon sa pagsagot niya na both, pero yung dalawang statement is parang magkabilaan ba? Brother EO, anong counter objection mo doon bro? Okay. Hindi talaga naintindihan ni kaibigang John Ray yung sagot ko. Makinig ka kaibigang John Ray. Ganito sa Daniel chapter 7. Bro. EO, wait lang bro. Kasi gusto ko kasing i-on yung time dito. So magde-decide muna ako dito Yung salitang both or parehas, tinatanggap ko yan as a valid answer Either pa is logical o hindi logical sa kabilang panig yung pagsagot niya. Pero parehas yung pinili niya. Brother EO, bigyan kita ng 30 seconds sa pagsagot mo bro. Yung sabi mo ay parehas kayong tama. Proceed ka bro EO, 30 seconds. Bakit kami parehong tama? Dito sa Isaiah 19, nakalagay nga Yahweh is riding as a cloud, nakalagay sa kanya. Pero kung tingnan mo maigi kaibigan, yung Daniel chapter 7 na inuugnay naman niya ay hindi nga yun Diyos si Kristo o si Jesus ninyo. At nakalagay doon, Son of Man, hindi naman sinabi Jesus. Kaya nga, sinabi ko, pareho kaming tama. Next question. Since sinabi mo na David ang pangalan ng Mesiyas na darating, at sinabi ni Daniel na ang Mesiyas ay sasakay sa alapaap, saan mo mababasa sa Old Testament o sa New Testament na si David ay nakasakay sa alapaap?
Wala pa nga kasi incoming pa. Kung incoming, hindi mo makikita, kaibigan. In the latter days pa nga ang nakalagay. Okay. Okay, maraming salamat. Next Sabi mo, wala pa. Ayon kay Daniel 9:24, binanggit mo rin kaganina na 490 years. Naniniwala ka ba sa 490 years sa appearance ng Mesiyas o hindi ka naniniwala? Ay, naniniwala ako, pero hindi yung Misaya na Jesus ang tinutukoy dyan. Ibang Misaya yan, kaibigan. Ibang Misaya. Take note, maraming Misaya. Isa sa Misaya doon is Kuhin Hagadol. Di ba, take note, kaibigan? May pagkagiba ng templo. So ano nang nawala? Yung Misaya, yung leader na Misaya, napatay? Hindi. Ang nawala, yung Kuhin, kaibigan. Misaya Okay, din yan. maraming salamat. Sabi mo, may pagkagiba ng templo, yun ang pangalawang pagkaguho ng templo. Naguho na ba ang ikalawang templo ng Jerusalem, atang Jerusalem? Naguho na ba ayon sa Daniel 9:26? Naguho na ba o hindi pa naguho? Ayon sa 9:26, naguho na ba? Later, naguho, kaibigan. Pero doon sa 26, hindi pa. Oh. Maraming salamat. Kailan naguho ang Jerusalem? 70 AD. Ilang taon from the moment ng kanilang Babylonian exile to 70 AD, ilang taon lahat yon? Ay, hindi ko alam. Kasi hindi mo nilatag eh. Hindi ba sinangayunan mo na 490 years lahat-lahat? Sa 924 sinangayunan mo yan, 490 years at ang panghuli noon, maguguho ang Jerusalem, 70 AD, ikaw na nagpatunay niyan. Di ba 490 years ang sinabi ng Diyos? Oo o hindi? Yes, 490 years, tama yon. Pero to end up, may ginawa, sinabi, to decree your people para mawala yung kasalanan. Objection, Mr. Moderator. Time stop. I'm not asking about the decree. I am asking about the definite time of the appearance of the Messiah. Kasi sabi niya, hindi daw sa panahon ni Kristo. Siya na nagpatunay na 490 years eh. Tapos ang isa sa Mr. Moderator, pagkaguho ng Jerusalem, siya pa nagsumagot, 70 AD. So ilang taon lahat yun? Sabi niya 490 years. Yun ang tanong ko, Mr. Moderator. Huwag siyang pumunta sa decree. Kasi hindi yun ang tanong, Mr. Moderator. Klaruhin niya yung sagot niya. Ano ba talaga, kapatid na iyo? Yung 490 years ba nangyari doon sa 70 AD na pagkaguho ng Jerusalem? Oo o hindi? Okay, so Yes, Okay, so sumasagot naman si Brother EO, no? So yes, bro. Proceed ka, bro. EO, Yes. 30 seconds pa. Pero hindi yung Misaya ang tinutukoy doon si Jesus kasi walang nakalagay Jesus doon eh. Ang daming ang Misaya, nawala yung kuhin. Hanggang ngayon walang kuhin Hagadol ang Israel, kaibigan, kasi nawala yung templo. Okay, next question. So, ibig mong sabihin na ang hula ni Daniel about sa definite time of the appearance of the Messiah has already accomplished sa panahon na natapos ang Jerusalem, ang Second Temple. Not all. Hindi lahat na-accomplish. Okay, so ibig mong sabihin nagkamali si Daniel sa kanyang hula na ang definite time is only 490 years. Nagkamali si Daniel o tama si Daniel? Tama sa Daniel, pero mali yung pagkaintindi mo. Kasi ang nakalagay dyan, kaibigan, tingnan, sabi dito to lead, para magkaroon sila. Basahin nga natin, Daniel chapter 9 verse 24. Sabi dito, to bring everlasting righteousness. So ngayon, wala pa silang righteousness eh. Puro, sabi mo kanina, nagkasala pa ang mga Israel. So, hindi pa lahat nangyari. Next question. Sinabi ba dyan to bring righteousness or sinabi everybody will be righteous? Sinabi ba dyan to bring or everybody will be righteous? To bring in everlasting righteousness para magdala sa kanila ng everlasting righteousness. Ngayon, wala pa silang everlasting righteousness sa inyo eh. So, hindi pa lahat nangyari ito. May nangyari at may walang nangyari. Hindi pa nangyari. Okay, sino sa inyong dalawa ni Daniel ang tama? Sa Daniel kasi 490 years lang. Sa iyo pala, hindi pa kulang pa pala yung 490 years. So,
Saan sa another verses ng Old Testament na mayroon pang another definite time sa coming ng Masaya. Hindi pala 490 years lang. Okay. Walang mabasa kasi andito nga sa Daniel chapter 9 verse 24 na hindi mo naintindihan. Sabi dito, 70 weeks are decreed for your people for set apart city to put an end to transgression and to seal up sin, to cover crookedness and to bring in everlasting righteousness. Nagkaroon na ba sila? Wala pa. Mayroon na bang pag-anuin sa most set apart? Wala pa kasi winasak nga eh. Okay, next question. Daniel 9:26. Daniel 9:26. Sino tong sinasabi dito na Mashiach na papatayin? Time. 10 minutes. Yan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal stage at dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito si Deuteronomy, Brother EO. Proceed ka bro, 5 minutes sa pagtutol na si Jesus ang promised Messiah. Your time start now bro. Kaibigan, klaro naman na yung tinatawag na sumpa ay nagpatuloy pa rin. Wala siyang mabasa na binawi na yung sumpa, kundi nandoon lang siya sa kay Hagay na nakalagay doon sa Zechariah ang upuan na trono ni Hagay, yung trono niya. Gobyerno lang sinabi doon eh. Hindi yung buong bayang Israel ang pinamalaan ni prophet ni sa Hagay, ni Zorobabel. Ngayon, dito tayo sa Daniel na pinagdiinan niya. Sabi ko, hindi pa nga lahat. Kaya nga sabi ko hindi ko alam kasi hindi ko pa alam kung kailan ito matapos, kaibigan. Kasi ang misaya namin ay unexpected naming darating. Hindi namin alam kung kailan 'yon. Mayroon kami mga palatandaan kung kailan. Ngayon, dito sa sinabi niya mga kaibigan na ito daw sino yung tama? Ako ba si Daniel? Kaming dalawa tama. Ang mali si Junmar. Bakit? Sabi dito, to bring everlasting righteousness. Sabi pa dito, to put an end transgression. Ngayon, maraming mayroon pa ngang kaguluhan doon palagi sa Israel. So, pero hindi niya na-solve yung ibang bakit ba nagkaroon ng promised Messiah? Bakit? Ang kadahilanan, ganito, hindi niya ang kadahilan kaibigan, ayon sa 2 Samuel chapter 7, gusto ng Diyos na yung buong bayang Israel ay doon na manirahan sa lupain na ipinapangako niya kay propeta Abraham, yung Kanaan. Kasi noong unang panahon, palagi silang nilulusob hanggang sa pagdating ni David. Kaya nga, nangako ang Diyos na yung kingdom of David will reign forever. Kaya nga, yung Misaya ay upo sa trono ni David, kaibigan. Hindi saan-saan maupo. At saka, yung sinabi na mamamatay ay gawa-gawa lang yun, kaibigan ninyo. Kasi walang mabasa dito sa Daniel na yung Messianic leader ang sinabi. Wala. Ang dami pa namang mga Misaya. May Misaya na kuhin, may Misaya na leader, propeta, at marami pa. Klaro naman dito mga kaibigan sa nilatag ko kanina na sinabi nga niya, binasa nga, my servant David. David ang nakalagay. Ibig sabihin yon, nagdadala yon sa katangian ng isang Davidic king. Ibig sabihin yon, siya ay upo sa trono ni David. Ibig sabihin yon, yung taong yon ay hindi siya isinumpa ng Diyos. Hindi siya isinumpa. Hanggang ngayon, ang dami-daming ko ng kadibati, wala pa silang maibigay sa akin na bersikulo na binawi na yung sumpa doon kay Jeconias. Hanggang dito kay John Ray, wala. Ngayon, si Jesus daw ay Diyos. Kasi na lumipad kasama ang clouds. Pero kung magkaganon, mali ang Diyos na sinabi ng Diyos na ako'y lamang isang Diyos. At wala naman silang mabasa na ang Diyos ay may tatlong persona. Gawa-gawa lang yun. Ginawa nila yun, pero yung tagpi na bersikulo, pero in the context, sabi nga, ang daming bersikulo na isa lamang ang Diyos. Isa lang ang tagapagligtas, ang Diyos lamang. Tapos, kailan ba darating ang Misaya? Ayon sa, take note, Isaiah 59 verse 20.
ay darating ang Misaya kung ang lahat ng mga Hudyo ay babalik sa Diyos. Magbalik loob sila. Hindi mismo ang ang si Jesus ang yung Misaya yung magbalik kayo. Siya yung gagawa, hindi. Mismo ang pinunta niya Last ay 1 minute. sila yung magbabalik loob, kaibigan. Isaiah 59:20. Ha? Tingnan niyo ha. So ngayon, anong ginawa ni Pablo? Nag-twisted siya. Nag-twisted siya. Ginawa niya sa 11:26 ng Romans na iba. Basahin niyo 'yan kasi di na mahaba na yung time ko, konti na lang. Ngayon, klaro naman ang mabasa, David. Ang ginawa lang niya yung apostol daw. Wala naman yun sa authority. Nagkamali ba ang Diyos na kung sabi ng Diyos kung mayroon kayong hindi pagkaintindihan, pumunta kayo doon sa kinaruan ng mga paring Levita at sa mga hukom at doon kayo magtanong. At sundin niyo yung verdict nila. Huwag kang maging arrogante. Sabi ng Diyos, huwag kang maging arrogante kasi kung hindi mo susundin yun, papatayin yun lang yung hindi sumunod. Ngayon, si John Ray, ay, Romano, nanggaling sa Roma yung kanilang kuhan. Okay, so dyan nagtatapos ang 5-minute na final conclusion at ako tayo sa affirmative din sa kanyang pinatutunayan na si Jesus ang promised Messiah. 5 minutes, your time start now, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. Salamat at pinatunayan ng ating kapatid ang aking stand. No? Pero meron lang tayong lilinisin dito ng mga sinabi niya na medyo nakakalito nung tinanong niya una kay Zerubbabel. Ang tanong niya sa akin, saan mababasa na umupo si Zerubbabel saan ba mauupo si Zerubbabel? Sa trono ni David o sa kanyang trono? Kaya medyo nalito ako doon. Kasi actually ang katungkulan kasi ni Zerubbabel gobernador. Kaya medyo nalito ako kung ano bang point niya doon. Kasi kung mabasahin mo ang Haggai 2:2, gobernador ang katungkulan niya. Kaya nalito ako eh. Ano ba ibig sabihin niyang katungkulan ni David? Kasi ang tanong niya, si Zerubbabel nakaupo ba sa trono ni David? Ayan, sabi dito, upang iparating kay Zerubbabel na gobernador ng Huda. Kung dinilikta mo sana ng gobernador yan, nasagot kita agad. Pero, mga kapatid, no, klaruhin natin to kasi sabi niya, wala daw mabasa na itinigil ang sumpa. Kaya nga, aminado ako na wala akong nabasa niyan kasi hindi ko pa nabasa lahat ang buong Old Testament. Pero hindi porket hindi inalis ang sumpa, hahadlangan mo ng kalooban ng Diyos. Kasi si Zerubbabel pinili ng Diyos yan, maging hari. Maging hari pinili din siya sa 22:23 ng Haggai. Ito. Pagkasapit ng araw na iyon, kukunin kita, Zerubbabel, na aking lingkod, itatalaga kita upang maghari sa ilalim ng aking kapangyarihan. Ikaw ang aking pinili. Yan ang pagpahayag ni Yahweh na makapangyarihan ng lahat. Kapatid, kahit pa pinutol kay Hikunayas ang paghahari sa angkan ni David, hindi mo mapipigilan ng Diyos kung pipili siya uli ng bago. Kaya nga sinabi niya sa 11:1 ng Isaiah, ito napakalino, basahin natin sa Tagalog. Ang maharlikang angkan ni David ay parang punong pinutol. Naputol talaga yan. Pero kung papaanong ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angkan ni David na bagong hari. Kung babasahin mo ang New Testament, magbabasa ka lang ng sana ng New Testament, si Christ is King of all kings, Lord of all lords. Kaso lang kasi, kaya pala nalito ako sa David na sinasabi niya, ibang David pala. So yung David pala na una, tapos mayroon pa ang dalawang David. Kaya hindi ko na lang yun inusuhan kasi, na yun unawa niya yun. So hindi ko na lang sinundan. Kaya sabi ko nga, kaya pala hindi tayo magkasundo. Pero tayo, mayroon tayong patunay. Nangyari na. Ang promised Messiah, nangyari na. Kinonfirm mo, 490 years lang. At pagkatapos sa loob ng 490 years, sisirain ang Jerusalem. Ano ka ba? Ikaw ang sumira sa stand mo, sa negative stand mo. Napakalinaw dito sa 926. Sa loob ng 434 years, papatayin ang Mesiyas. Ayan. The 62 weeks, itong 62 weeks, ang salita ng Diyos, 434 years, Mashiach will be cut off.
Tapos anong sunod mangyayari? The people of a prince, yung hari na darating, yet to come will destroy the city and the sanctuary. Sisirain ang ang templo ng Diyos at ang Jerusalem na ikaw rin ang nagpatunay. Nangyari yan 70 AD. Akala ko nga, hindi mo i-affirm kasi ang dami ko na-refer na reference. O inanda na reference pero hindi ko na ipapakita para save sa oras. Ikaw nagpatunay. Pero ano ang ano mo? Hindi pa buo, hindi pa lahat na natupad kasi wala pang righteousness. Hindi ba ang sabi doon, bring righteousness? Hindi naman sinabi, pagdating ng Misaya, everybody will be righteous. Magkaiba yun. Ang Masaya, magdadala ng righteousness. Ano ang sinabi ni St. Paul, na isang Hudiyo? Sabi ni St. Paul, it is a righteousness that comes from God through the faithfulness of Messiah, Yeshua. Kapatid, napatunayan ko na lahat-lahat. Tapos sinabi mo, Isaiah 19:1, ang nakasakay sa ulap, hindi Diyos. Pero sabi ni Isaiah, Diyos yon. Pero sabi mo, parehas kami. Kaya nga si Jesus is God. Because a vision of Ezekiel, the Messiah, like Son of Man, coming from the clouds. Meaning, He is God Himself. God lang ang nagsasakay sa ulap according sa Jewish literature. 104 verse 3 ng Psalm. Ginawa ng Diyos ang ulap para kaming sakyan. Kaya kung nakasakay si Kristo sa ulap, then He is God. Kaya nga siya pinapatay ng Kohen Gadol dahil claim lang niya na siya ay Mesiyak, siya ang anak ng kataas-taasang Diyos. He is the Son of Man coming with the clouds. Time. Study well. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay. Wait lang, bro. Wala yung... Ayan. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between Catholic and House of Israel mga kapatid sa topic na patutunayan ko na si Jesus ang promised Messiah. Affirmative natin si Brother Junri, negative naman si Brother Jerry or Brother EO mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng talagang sumabaybay from the start mga kapatid. Medyo mahaba talaga yung debate, no? At sa tansya ko 2 minutes plus 2 hours mga kapatid. So maraming salamat. Unahin natin magpasalamat si Brother Junri, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator, at again magpapasalamat ako sa Diyos, no, na talagang lumitaw ang katotohanan. At salamat din sa Mr. Moderator na talagang ano tawag diyan, yung nagporsigi no, na i-moderate kami ni Brother EO at magpapasalamat din ako ni Brother EO kasi kahit na nagkasuntukan na kami cool pa rin kaming dalawa, no, pagdating sa likod ng debate at mayroon tayong bagong kaibigan, no, at marami pa kami pwedeng pag-usapan nito, no, yung doctrinal kaya sana ma-observe ni kapatid na EO yung ating mga pahayag ngayon, at sana sa lahat din ng mga nanonood, na maraming salamat mga kapatid sa tumutok sa debating ito dyan kay Brother Russia na channel. Maraming salamat sa inyo and God bless all. Okay, at dito din tayo. Brother EO, bro. Salamat, bro. Yes, pasalamat ako una sa lahat sa Diyos ng Israel na nagbigay sa atin ng kaalaman patungkol sa topic na ito na magpahanggang ngayon ay hindi talaga nagiba ng mga Kristiyano. Pasalamat din ako sa kaibigang Russia sa palaging pagmomoderate sa palagi tayong nagre-request kay kaibigang Russia, siya palagi kahit na ano siya, parang hindi siya, pero talagang nakuha pa rin natin yung simpatya na mag-moderate. Tapos kay kaibigang John Ray sa kanyang pagpupursige na labanan ang topic na ito, at sa lahat ng mga nasa punto por punto at sa mga nasa Russia TV, sa mga live audience, lahat-lahat na sa ating mga kaibigan, mga kakampi man o kalaban o sa kabilang banda ng mga sa doktrina, sa mga Judaism, sa mga Noahide, sa mga Hebrewism, sa mga Messianic, at sa mga lalo na sa mga Christian, pati sa mga Islam, at sa lahat ng mga pasalamat ako sa mga
So, inaanyahan ko kayo na manood din sa next debate. Same topic pa din dito sa para sa kay Russia TV. Russia TV na ito. Parang si Juvan, parang sa 22. Si Brother Jando, di Juvan, Jando. Juvan. Jando. Si Jivan yan. Iba yan, bro. Iba ba yun? Sa ROJ yan. No. Sa next ko na debate kay Jando, sa patutunayan ko na ang RCC ay sulpot na relihiyon ayon sa Biblia. So ako na yung magiging affirmative. So salamat sa lahat. Ito na naman yung kaibigan at kakampi sa katotohanan, kaibigan nyo, sa lahat ng dako, si Brother EO ng House of Israel. Shalom. Okay, at Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng sponsor natin, mga kapatid. Maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV. Dito din sa aking Facebook. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.